Okay, next po. Ang target po na, okay. For Barangay Ibaba, Malabon City, ang target household po ay 13 households, September 4 to 9. Barangay San Agustin, 16 households, September 4 to 9. Barangay Tanyong Poblasyon, 14 households, September 9 to 11. Barangay Dampalit, 64 household po ang target, September 4 to 13. Barangay Tonsuya, 74 households ang target, September 4 to 14. Barangay Concepcion, 17 households, September 14 to 16. Barangay Hulong Duhat, 19 households, September 13 to 16. Barangay Longos po, meron pong target na 69 households, September 11 po ito hanggang 20. Barangay Katmon, 51 households, September 16 to 22. Barangay Baritan, 13 households, September 16 to 20. Barangay Bayan-Bayanan, 10 households po ang target, September 16 to 20 rin po. Barangay Potrero, 63 households po ito, September 20 to 29. Barangay Tugatog po, 47 households, September 20 to 29. Barangay Panghulo, 10 households po, September 22 to 24. Barangay Tinajero, 17 households, September 24 to 26. And lastly, Barangay Acacia po, 12 households po ito, September 26 to 29. Okay po, sa pangatlo po nating city, ang Valenzuela City naman po, may target po ito. Sorry po, apologies, 17 barangays po ito. Number of households, 517 in total, September 4 to 29 din po ang target na schedule. Ano po ang mga target area sa Valenzuela City? Okay po. Barangay Genti de Leon, 88 households, September 4 to 16. Barangay Rincon, 18 households, September 4 to 8. Barangay Kanumay West, 34 households, September 9 to 11. Barangay Kanumay East, 26 households, September 4 to 13. Barangay Arcong Bato, 17 households, September 8 to 11. Barangay Mapulang Lupa, 10 households, September 11 to 13. Barangay Ugong, 45 households po ang target, September 13 to 19. Barangay Viente Riales, 24 households, September 13 to 16 po. Barangay Parada, 14 households, September 16 to 19. Barangay Karuhatan, meron pong 42 households, September 19 to 25. Barangay Marulas, 78 target households, September 19 to 29. Barangay Malanday, 25 households, September 25 to 29. Barangay Limunan, 12 households po, September 16 to 18. Barangay Lawang Bato, 23 households, September 18 to 21. Barangay Palasan, 14 households, meron pong September 21 to 23. Barangay Paso de Blas, 35 households, September 23 to 29. And Barangay Malinta, 12 households po ito ang target, September 26 to 29 po. Ayan, so I hope nabanggit ko na po lahat. Ayan, so sino nga po ba ang included naman sa ating survey? Ito po yung mga target groups po natin by components. So basically po, all age group po ang target po namin na sa ating pong survey. Per component po, may kanya-kanya po silang questionnaires or target age and physiologic group. So for anthropometry, lahat po ng age group from 0 months old to 60 and over, including pregnant and lactating, kukunan po namin sila ng timbang at taas. And ayun po, waist and hip po, 18 years old and above. For clinical and health naman po, 18 years old and 10 years old and above, and sa pre-IGT, 18 to
40. And also yung pregnant and lactating, and also sa clinical and health, yung mga kailangan po namin i-monitor yung 2-day blood pressure, 2-day blood pressure monitoring, 18 years old and pataas din po ito. For socioeconomic survey, ito po ay sa household or sa ating pong meal planner or sa household head. Food security, same sa food security po at ang socioeconomic. Ayan, so sa household head din po ito tinatanong or sa ating pong meal planner. And sa IYCF naman po, infant and young child feeding practices po. So ayan, meron po kaming 24-hour food recall para po sa 0 to 23 months old. Kung ano po yung mga kinain nila in the past 24 hours. Ayan, for maternal health and nutrition, ito po ang target po natin ng questionnaire po na ito ay ang mga ating po mga pregnant and lactating mothers. Sa ating pong awareness on FNRI services, 16 years old and above. And sa awareness naman po sa mga food-based dietary guidelines po, ito po yung mga mothers po natin na merong under 5 na young children. Ayan. So, paano naman po, at paano naman po ang paano po namin kinokolekta ang mga datos? So, ayun po, no? So, ito po, sa day 1 po, meron po kaming day 1 na tinatawag. So, ito po yung pagdating po namin sa isang lugar, no? So, pagdating po namin or pag-travel po namin sa isang area, magkakaroon po tayo ng courtesy call sa ating pong mga local officials. Ayan, so sa ating pong mayor, kung maaari po, o kaya po sa ating pong city health officer, o kaya po kay Sinaw. Ayan po, sa ating pong mga district nutrition program coordinators, pwede din po sa kanila. Ayan, so, sa city health office basically, and sa city nutrition committee nyo po. Ayan. So, ayun din po, location din po ito, start na rin po ito ng location ng target households. So, yun po, ito na po yung mga target households po natin na dala-dala po namin, ay pupuntahan na po namin at iisa-isahin sa bahay. Pupuntahan po kasama po ng atin pong mga BNS and BHWs na alam po yung mga lugar or kanilang tinitirahan. So pag na-locate na po yung households, ito po ay kami po ay mag-i-explain ng gagawin po sa survey and kukunin po yung consent ng atin pong mga household head and also yung ibang individuals po na makakasali. And also, interview po ng atin pong booklet, Form 1.1, kung saan kinukuha po yung mga personal information. So, yung full name, yung kanila pong trabaho, educational attainment, ayan, religion, ayan, physiological status, ayan po. Dito na po yung tinatanong. Then, next po, ayan, for day 2 po pala, for day 2, assembly area na po ito. Ito na po yung pagkuha po namin ng mga datos. Start na po ito ng pagkuha po ng timbang, taas, sukat ng bewang ng balakang, sa mga members po na kasali sa atin pong listahan. Ayan, and blood collection po for 18 to 40 years old, nakapasok po sa ating criteria, yung sinabi po ni Ma'am Josie kanina. And ayun po, ito na rin po, pagkatapos po makuwanan, sa hapon po, pagkatapos po makuwanan ng data or ng measurement sa ating po mga household members, i-interviewin na po sila isa-isa. So ito po ay face-to-face interview, so may mga question po per each group na appropriate po sa kanila. Ayan. Then, ganoon din po sa day 3, so hanggang sa matapos po namin yung target household, ito na po yung cluster visits po natin sa mga bahay-bahay para po mag-interview, no? Kasi kailangan po namin ma-interview lahat po. Pwede po silang i-house to house po ng timbang, ng taas. Depende rin po sa pag-usapan ng atin pong mga respondent. Ayan. So, sino po ang mga focal person po natin sa ating pong LGUs? Ayan. Paano po kayo makakatulong sa successful conduct po ng aming survey? Ayan. Next po. Ayan. So, sa
probinsya po, sa city or sa munisipyo. So for the city po, city level po, so ang nagko-coordinate po kami, naghahanap po kami ng focal person per city, no? So usually ito po yung atin pong CNPC o kaya po ang ENPC or minsan si Sinaw po, ayan. So ayun po, sa coordination phase, ayun nga po, tinutulungan po kaming ma-endorse yung letter sa atin pong mayor at saka po ma-discuss po yung survey needs and schedules. And po, ina-identify din po yung focal person naman din po sa barangay level kung sinong barangay official po ba kami ma-endorse yung aming team. So, nagko-collect din po and ayun po, kino-collecta po and check din po yung completeness ng pre-survey notes and information per survey area. Ayun po, kasi meron po kaming papafill upan mamaya. Yung iba po, nasenda na po namin ng pre-survey notes. So, may papafill upan po kami. Ito po yung details po ng inyong barangay para po sa maayos na coordination bago po kami pupunta sa inyong lugar. Ayan. Then, binavalidate din po ng focal person natin, ng city focal person, yung team movement and schedule in terms of proximity, accessibility, and distance po ng survey areas within the reference municipality or city. Ito po yung sinasabi ko kanina, kaya po kung meron po kayong kung meron pong special event sa barangay, pwede pa po natin mabago yung atin pong schedule, no? So, para po hindi tamaan yung inyong fiesta or ano po, kasi baka po wala rin pong mag-asikaso sa team. Ayan. Then, for data collection phase naman po, accompanies yung city focal person po natin, nagpapasama po kami during courtesy call or exit sa ating sa offices po ng governor or mayor po. And yun po, other agencies like yun nga po sa CHO and yung sa City Nutrition Committee. Ayan. Then monitors problem that may be encountered by the survey team in the province or city and informs yung atin pong FNRI team coordinator. Ayan. Next po. Yan po. For barangay focal person naman po, ito nga po yung in-identify ni city focal person, no? So, usually, ito po ay ang ating pong kapitan or any barangay official. Minsan po si Kagawad on Health. Ayan. O kaya si secretary. Ayan. Kung wala po yung ibang barangay official. So, ayun po. So, ang nagpapatulong po kami na may identify or ma-arrange po yung safe accommodation of the survey team sa barangay. Ma-identify po ang local aid na mag-a-assist po sa aming teams during data collection. Since hindi po kami taga doon, no, mangailangan kami talaga ng tao mula sa barangay na sasama po sa amin, mag-iikot sa bawat bahay po na pupuntahan. And yun po, ensure safety and provide security for the survey team and also yung aming equipment. And po, assist in the transfer or travel of survey team to the next barangay. Next po. Ayan. So, ano po yung ito naman po yung atin po mga survey needs. So, sa pre-survey plans and preparation po, ito po yung list of local officials and contact persons. Ayan, manghihingi po kami ng directory ng mga local officials natin, atin pong BLGUs. Ayan. And pre-survey notes and information, ito po yung papapirmahan or papafill upan po namin sa inyo po per barangay para po meron po kaming hawak-hawak na info regarding sa profile po ng barangay. So usually ang mga nilalagay lang naman po dito, ipapakita naman po mamaya, no? Ayan. So data collection phase naman po, ang kailangan po namin, mga kailangan po kami sana kung meron po ang barangay or ang atin pong city or munisipyo ng transportation para po sa aming team kung malayo po ang pupuntahan. Sa accommodation naman po and also sa local aids din po. Next po. Ayan, list of local officials and contact persons. Ayan. Ito nga po yung hihingiin namin directories po sa atin pong City Nutrition Office para po makagawa po kami ng letter address to barangay officials. Ayan.
Then, ito na po yung fill upan po natin per barangay, pre-survey notes and info po. Ayan. So, ilalagay po dito yung pangalan ng barangay. So, for example, Barangay Potrero, Malabon, ayan, Metro Manila. Ilalagay po ang mayor. Details po. Pangalan po, full name ng mayor, address, and also kung may contact numbers po sa opisina. Ayan. And also, yung topography po ng barangay. So, kung hili po ba siya, accessible po ba siya ang daan? Ayan. So, dito naman sa NCR, no? Lahat naman po ata ay accessible. Ayan. So, walang problema. Ayan. So, ito rin po, hihingi rin po kami ng data. Yan po, yung utilities or facilities available in the barangay. Kung meron po bang electricity, may water source po ba? Ayan. May signal po ba sa barangay? Ayan. Location of major establishment. Ayan po kung meron pong mga supermarkets or grocery na pwedeng bilhan ng team. Ayan po. And sa bangko o kaya po sa any courier po na malapit sa area. Description din po, information on peace and order situation, endemic diseases in the area, precautionary measures, and barangay fiesta. Ayan po, sinusulat din po yan dito sa pre-survey notes and information. So, ayan po, mamaya po isi-send po namin ito uli sa inyo para po ma-fill upan nyo na po ang bawat barangay po natin. So, ayan po. Sa transportation naman po, ilalagay po dito yung detailed information kung gaano tagal or gaano kahaba yung biyahe, pamasahe, anong type of vehicle yung pwede naming masakyan, road condition, directions. Ayan po, sa pag-transfer ng team, papunta po sa inyong lugar. Ayan, so dito naman sa NCR, lahat naman po ay patag, so walang problema. Ayan, so sa coordination din po of vehicle, ayan, coordination of vehicle naman po, ayan, magpapatulong din po kami, pakilagay na lang din po. And also, ayan po, sa details of mode of transportation, okay, within the survey area. Then sa accommodation po, ayan po, ito po yung isa sa lagi po naming hinihingi ng tulong sa atin pong mga LGUs, no? Usually sa BLGUs. So, arrangement, coordination of the temporary headquarters for field researchers that is within the survey area. Yung amin pong mga researchers po kasi ay nanggaling pa po sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So, hindi po lahat sa kanila ay may matutuluyan dito sa NCR. So, kaya kung meron po sa barangay premises, kung pwede kami magstay sa barangay premises, like sa barangay hall, session hall, senior citizen hall, na pwede po kami makagamit ng ilang araw, makistay habang nagko-kolekta po kami ng datos sa inyo pong barangay. Ayan. Siyempre, safe po, with water supply po and with electricity po. Kasi kailangan po sa namin mag-charge every time na mag-face-to-face interview po kami. Ayan, next po. So, yun nga po, mga kailangan din po tayo ng local aids. So, for NCR po, kami po ay mangangailangan ng 4 na local aids na kailangan pong samahan ang amin pong LRs, ang aming pong researchers at medtech during data collection, no? So, ito po yung mga qualification. So, male or female must be physically fit to carry survey equipment. Ayan po, and of good moral character, at least high school graduate or higher, preferably BNS or BHWs po, kasi sila po yung mas nakakaalam kung saan po yung bahay nito ng mga nakalista. Ayan, mas kilala po nila yung mga nakatira po doon, di ba? Ayan. Then, resident of the barangay and familiar with the residence and geographical location.
to facilitate the location of the sample households. Then must be available at all times during the period of data collection and willing to work any time of the day as required by the exigency of the job. Ayun po, yung work po kasi namin ay hindi po 8 to 5 lang po, no? So nakadepende po kasi kami sa availability ng households. Pag sinabi po ng household na 6 a.m. po siya available, kami po ay pupunta doon sa bahay po nila or sa assembly area para po mag-collect. Pero yun naman po ay may pahinga in between po ng araw na iyon. So, i-schedule naman po natin yung pagpunta sa mga bahay-bahay. Then, can speak the local dialect aside from Filipino language. Ayan. Next po. Ayan. So, duties and responsibilities po ng ating pong mga local aides na makakatulong po sana namin sa ating pong data collection. Ayan po, sila po ay tutulong sa amin mag-locate and mag-inform sa mga sample households na sila po ay nakasali sa aming survey. Then sila rin po ang magre-remind sa sample households para pumunta sa assembly area para po sa schedule ng measurements po, body measurements and yung collection po ng blood specimen. Then instruct din yung ating pong sample households to bring pertinent documents like yun po, yung birth certificate nila, immunization card, ID, ayan po. For verification lang naman po ito during interviews. Ayan. Next po. So, assist in setting up survey equipment in assembly area. Ayan, tutulong din po sila ayun sa pag set up po ng ating pong mga survey equipment or pag-ayos po ng ating pong mga assembly areas, mag-aayos po ng mga upuan, mag-prepare po ng mga table para po may gamitin tayo. Then, carries the survey equipment during house-to-house interview. Ayan po, yung pagbubuhat po ng timbangan. Kasi ang nangyayari po, in case na hindi po pumunta sa assembly area, kami po ay mag-house to house. So, pupuntahan namin yung mga household na kailangan po timbangin. Then, lastly, ask us a translator during interview. So, for naman, hindi na po mahihirapan dahil Tagalog naman po tayo dito. Ayan. So, sa ating po mga local aides, ayan, meron po tayo, okay po, sa remuneration na po tayo, remuneration. So, sa barangay captain po or sa official, per barangay po ito. Ayan, only one official per barangay po makakatanggap po ng onting pasasalamat po. Ito po ay 400 pesos per barangay. Ito po ay alam ko pong maliit na halaga lang po ito. Wala po ito sa kinikita ng barangay officials, no? So, ito po ay onting pasasalamat, incentive lang po para po sa pag-asikaso po sa aming team or ayun po, pag-endorse or asikaso po. Ayan. Then sa local aid po, yung mga kakasama naming mga local aid, ito po, sila po ay makakatanggap ng 400 per local aid per day of work. Or 200 naman po per person kung kalahati ng araw ang kanyang trinabaho. So, yun nga po, sinabi ko kanina, nakadepende po sa households yung availability nila, ay yung kanila pong schedule, no? So, kaya po meron pong half day at saka meron pong full day. Ayan. So, then lastly, sa atin pong mga sample households na makakasali po sa atin pong survey, na pumayag pong sumali sa ating survey, makakatanggap po sila per household po ng 1,000 pesos after the data collection. Bago po kami umalis, pagkatapos nila ma-interview lahat ng member ng family, ito po ay ibibigay sa kanila and meron kaming papapirmahan and pictures din po for documentation. Ayan. Ayan. So, this is my last slide na po. So, ito po yung atin po mga contact person. Again, kami po ang Team 2 headed by our team coordinator, Ma'am Josie Platon Desesido. Ayan po ang atin pong mga details. Ma'am Pia Isabel Amita and Ma'am Maria Belina Nueva Espana, ang ating pong alternating coordinator, and yours truly po, Ma'am. Ayan po
po, ito po, Assistant Team Coordinator po ako. At pwede nyo po akong tawagan dito anytime, 0939-981-1618. In case po na may problema sa inyo pong barangay, pagdating po ng team. Ayan, with that, thank you so much po sa inyo pong pakikinig. Ayan. We're open naman na po for question and comments po kung meron po kayong mga concern. Sige po, you may unmute po or you may send it po sa ating chat box. Sige po, baka po may question po. Sino pong barangay ang may question or ating pong CHO or City Nutrition Committee? Baka po may mga question po. Our meeting po is now open for questions. So you can raise your hand and unmute po to start asking your questions or you may send it po sa ating chat box kung nahihiya po kayo. So, Ayan. Any concern po? Yes, ma'am. So, thank you, Pawi, sa pagkapatuloy ng ating presentation. No? So again, nagpapasalamat po kami po sa DOST-FNRI na sa lahat po ng nag-join ngayon po sa ating pre-survey coordination meeting. Humihingi po kami ng paumanhin kasi po yung iba po ay hindi namin na-admit dito po sa ating Zoom. So nakikiusap po kami sa ibang mga barangay officials, sa ating po mga BNS at BHW na sa mga hindi po nakasali na gusto po na mag-join sana, paki-relay na lang po sa kanila yung ating pong pinag-uusapan ngayon. At makakaasa po kayo na bibigay po ni Pawi yung aming pong PDF na PowerPoint presentation. Meron lang po siyang isang barangay, Pawi, na i-correct. Okay, and then masasend naman po namin. So again, maraming salamat po talaga sa inyo. So habang parang may question po ba? Habang kayo po ay nag-iisip pa ng ating question, si Ma'am Edna. Ma'am Edna, thank you very much. So nagre-raise ng hand. Okay, Ma'am Edna. So, dami yung for local aids per barangay. Yes, Apa. ma'am. Yes. Okay. Ang local aids po ay Para per lang barangay. daw sa lahat. So, hindi po namin kilala yung mga BNS at saka BHW, kaya humihingi na po kami ng tulong sa inyo, Ma'am Edna, sa ating mga barangay officials, na kayo na lang po ang mag-assign kung sino po ang mga BNS at BHW na makakasama ng team during data collection. So, ang maganda po dito, ito pong ating 2025 updating survey para sa kalaman ng lahat. Kung kayo po ay aware sa ating pong ginagawa na collection, wala po tayong dietary component na kung saan kahit madaling araw po, di po ba nagtitimbang ng pagkain at inaabot po ng gabi para po sa pagtimbang ng mga natirang pagkain. This time po, more on interview and pagkuha po ng taas at timbang. So, ganun po. Yung ganyan. Noted ko, ma'am. Okay? So ito po, may question po dito. Need po ba namin bumili ng weighing scale pag pumunta na po ang team? So magandang question po yan. Wala pong alalahanin kayo sa aming mga survey equipment. Kami po ang may dala ng mga equipment na gagamitin po namin. Wala po kayong ipapahiram po sa amin. So ang amin po mga equipment, katulad po sa pagkuha ng timbang, very handy po ito. So kami po ang bahalang magdala. And then, pagkuha din po ng taas, kami rin po ang bahala. Pagkuha po ng BP, measurement. So, lahat po ng aming equipment ay kami po ang magdadala. So, wag po mag-alala ang ating mga barangay officials, ang City Health Office po natin. Kami po ang bahala na magdala po ng aming mga equipment. So, ang hihingin lang po namin tulong ay ang pag-identify nyo po sa mga BNS at PHW na makakasama po ng team, na willing po at dedicated para po sa pagsama sa aming team during data collection. So, yun po. So, meron pa po ibang question. Ask ko lang po, ilan pong local aid ang need po kailangan pag nag-survey? Parang nabanggit po ito ni Ma'am Pawi. Ma'am Pawi? Yes po. Yung atin
barangay ay for local aids po. Pero kung ito po ay less than 10, ito po ay mababawasan kasi onti lang po yung households na target. Pero sa kabuuan, lahat po yung malalaki yung barangays, target households for local aids po or for BNS, BHWs ang pwede po sumama or request po namin kasama ng team sa pag-iikot po. Okay. So, nabanggit din po kanina ni Pawi na tayo po ay transparent. Kaya nga po napakalaga ng aming pre-survey coordination, na ating pre-survey coordination meeting para kami po ang advance party. Alam niyo po, ngayon po ay uso ang mga scammer. At yung feedback po, dati, baka daw po yung nag-i-interview sa mga iba't ibang pamilya ay mga scammer. So minsan may natawag pa po sa opisina namin sa FNRI at binabalidate kung talagang nagkakandak po kami ng nutrition survey. So maasahan nyo po na ang aming po mga researchers ay well-trained, very respectful at saka professional. At kadalasan po ay suot po nila, mayroon po silang uniform na nakalagay po DOST FNRI at may dala-dala po silang ID. So wag po mag-alala yung ating tulungan nyo po sana kami na sabihin sa ating mga pamilya na random sample na hindi po scammer ang aming mga researchers. Alam ko po na nag-iingat sila, pero ang aming mga researchers po sinasabihan po namin na palagi pong magdala-dala o suotin po nila ang kanilang ID. So yun po. May iba pang question? Yes, ma'am, meron pa po. So kung hindi daw BHW, Pawi, pwede ba daw iba ang makasama ng team? Yes po, yes ma'am, yes sir. Kung maaari po, basta po nagtatrabaho sa barangay or basta kilala po ng mga barangay official yung pasasamahin po sa amin. So minsan meron din po mga tanod na nagiging local aid po. So okay din po yun. Okay. So may dagdag ko lang po, nabanggit po kanina ni Pawi na magbibigay po kami per day ng 400 pesos sa mga BNS o BHW o kung sino man nasasali sa team, nasasama sa team. And 200 po per na half day. So black and white po, kami po ngayon ay nagko-coordinate sa inyo. Gusto ko po sana na ipaalam sa inyo na if ever po, maka-encounter po tayo ng yung hindi po klaro, sana po wag niyong paalisin ang aming team sa inyong barangay na hindi po klaro. Kasi po, ayoko po as in coordinator na makakarinig ng feedback na ito sa barangay na nag-report po ang isang area, isang barangay na hindi sila nabayaran. So sana po sabihin agad natin sa mga researchers, sa team leader, na para po maiwasan po yung misunderstanding. So, ayoko po kasi sa team namin na magkakaroon ng pangit na feedback po sa barangay. Alam po natin na hindi lang naman po isang beses lang pupunta ang team namin, di po ba? Kaya nga po nabanggit ko kanina na every 5 years meron po tayong kinakandak na National Nutrition Survey at babalik din po ang team namin every 2 to 3 years dyan po sa Malabon, sa Valenzuela at sa Caloocan para po magkandak ng 2025 updating survey. Kaya ang iniiwasan ko po sa team namin ay yung magkaroon po ng pangit na impresyon ng FNRI kasi lagi po sinasabi sa mga researchers na hindi naman nila dala ang kanilang pangalan kundi pangalan po ng FNRI. Kaya kung meron po tayong misunderstanding lalo na sa bayad, sa transportation o sa accommodation, so dapat po ay transparent po tayo. Huwag niyo pong paalisin ang team kung meron po tayong mga concern pa at saka issues. Regarding po sa transportation, wala pong dala-dala na sasakyan ng aming team. Kaya sabi nga po kanina ni Pawi, humihingi po sana kami ng tulong kung may available po ang mayor's office o ang barangay para sa data collection at pag-transfer. If ever po, in the event na hindi po lahat po ng sasakyan ng munisipyo at saka ng barangay ay hindi pwede, at super busy po, humihingi na lang po kami ng tulong sa inyo na tulungan sila na maka-hire, makarenta po ng sasakyan
na kanila pong magagamit. So, babayaran naman po ng team, pati po driver, pati po ang pamasahe. Okay. Regarding naman po sa accommodation, nabanggit din po ni Pawi na usually ay humihingi kami ng tulong na sila po ay mapatira sa mga health facilities ng barangay, barangay hall o health center o yung mga hindi ginagamit po na facilities ng barangay. If ever po na hindi naman po siya pwede, super busy, at saka accommodate, at sobrang hindi na po kami mapapatira po o ma-accommodate ang team, tulungan na lang nyo po silang maghanap ng pwede nilang marentahan na sila po ay sama-sama at may kuryente po at may tubig. So napakahalaga po na sama-sama sila kahit, kasi nabanggit ko nga po kanina, kahit gabi, sila po ay tatrabaho. So, yan po. Regarding naman po sa pagkain, so, ano ko na po sa inyo, no, hindi po obligasyon ng barangay na sila ay pakainin. Ano po, sa totoo lang po, honestly, ang amin po mga researchers, sila po ay contractual ng FNRI. Sila po ay may sweldo arawan, pero hindi rin naman po ganong kalakihan. Kaya sinasabi ko po na hindi nyo obligasyon na pakainin po ang team, pero may pagkakataon po kasi na napaka-generous po kasi ng barangay. Bibigyan po sila ng pagkain, so bibigyan sila ng gulay, ng bigas, at nagpapasalamat po kami kung sila po ay bibigyan ninyo. Pero ang iniiwasan lang po natin yung magkaroon ng issue na ang team ay hindi nagbayad. So akala po ng team ay bigay, yung pala po ay papabayarin sila. Kaya hanggat nandyan pa po ang team sa inyong barangay, mas maganda po na yung po mga issues at mga hindi pagkakaintindihan ay inyo na pong masolve dyan. Kung hindi po nagbayad ang team, might as well maging transparent din po tayo para at least ma-address po natin na yung ganyan po mga issues para hindi na po lumala, kasi alam naman po natin na ang FNRI, ang DOST FNRI po ay laging pupunta po sa Malabon, sa Valenzuela at saka sa Caloocan City. So, yun po. Pawi, meron pang ibang tanong? Opo, ma'am. May question pa po. Apo. From Ma'am Maricris Lacayo, regarding daw po sa incentive sa pagsama sa pag-survey sa komunidad, yung 400 po ba ay per day o kabuuan ng survey? 400 per day po. So, halimbawa po, 3 days po, sumama ang isang BNS sa aming data collection. Full day po yan ha. So, 400 times 3, magkakaroon po siya ng 1,200. So, halimbawa po, maliwanag naman na half day lang kasi papapirmahin po ng attendance ng aming mga researcher ang mga kasama nila na BNS. So, nagkakaintindihan na half day. So, 200 lang po. Per day po ito ha, per day. So, depende po sa haba ng data collection sa isang barangay. Again, kung super busy po ang BNS at PHW, kahit po mga barangay officials o barangay tanod, basta pinapaubayan na po namin sa inyo ang pagdedesisyon kung sino po ang makakasama ng team. Again, mag-o-orient pa rin naman po ang aming mga researchers pagdating sa barangay. At sana po yung mga na-identify nyo po na sasama sa team, kung PNS o PHW man, o mga barangay officials, o mga tanod, sana po nandoon sila during orientation para at least klaro po kung ano po ang gagawin ng team, ilang araw po sila, saan po sila tutuloy. So, yun po. Meron pa? Meron pa, ma'am. Kapag full day daw po, ilang oras po dapat? And kapag half day, ilang oras din daw po ang pagtatrabahuhan ng mga local aid po natin? Okay, sige Pawi, ano ang inyong ang experience? Opo. So for data collection po, no, hindi naman po ito buong araw na 24 hours talaga magtatrabaho po kayo. So sabi ko nga po kanina, nakadepende po sa availability. So pagdating po sa assembly, as early as 6 a.m., ayun po, mag-start na po kami niyan ng data collection.
Then magpapahinga po yan hanggang mga alas 10. Then babalik po yan ng alas 10 po, pahinga na po yan. Mag-encode pa po yung atin pong mga researchers. So yun na po yung pahinga din ng atin pong mga local aid. Pwede na po silang mag-break muna. Babalik na lang po uli by 1 p.m. after lunch. Then hanggang usually po yung interview mo yung medyo matagal-tagal kasi ilang household po yung pupuntahan, no? Pero depende pa rin po yun sa availability. So minsan nakakatatlo hanggang 4 po na bahay ang napupuntahan per day. So yun po ay natatapos minsan alas 6 ng alas 5, alas 6 ng gabi. Ayan. Okay. So, para daw po sa allowance na sasama sa team, sino daw po ang magbibigay ng incentive? So, sagutin ko po yan. Hindi po obligado si Mayor o si Kapitan o ang ating sinaw o ang ating City Health Office na magbayad po sa mga BNS at BHW, ha. Wala po kayong ilalabas na pera, mga ma'am. Kami po sa FNRI, dala-dala po ng aming team leaders ang pera para po ibigay ang napagkasundoan kung ilang araw po nakasama po ang mga BNS o BHW o sino man sasama sa team. Wala pong ilalabas na pera po si Mayor regarding po sa aming survey na gagawin. So, yun po. Si Ma'am Edna ng Malabon, nagre-raise po ng hand. Ma'am Edna, tulungan niyo po kami, ha? Pero isang lang namin is yung like nangyari last year. Opo. Na parang dumirekta ang, di ko alam kung team leader or ang researcher kay Mayor Opo. or sa CHO. Huwag na po sana maulit kasi inaayos naman po na. Okay. So, talaga naman po na thank you Ma'am Edna, ha, sa inyong feedback. Actually po yun din nga po yung hihingin po ng team namin as ako po ang team coordinator. Hingin po namin ang tulong ninyo na masamahan po ang team namin, si Ma'am Pawi at saka mga team leaders po. Kung hindi naman po sila lahat na makarating po sa Mayor's Office, pero mas maganda po lahat sila bago po sila talaga mag-data collection ay courtesy call kay Mayor na, Mayor, andito na po kami, ano po yung aming gagawin na data collection para at least po ay panatag po ang lahat, ano po. Ganun din po sa courtesy exit. So, Ma'am Edna, thank you so much po sa inyong feedback na ganyan. At makakaasa po kayo na ang mga team leaders, 3 pong team leaders yan, at 3 sub-team po kasi ang assign sa Malabon, ganun din po sa Valenzuela, at saka sa Caloocan City na simultaneous po sa September 4 to September 29. Tama po, September 29. 25 days po sila magstay. Hindi po sila didiretso kay Mayor mismo. Siyempre, kailangan po ay i-coordinate po muna kung sino po ang focal person ng Malabon City, Valenzuela, at saka Caloocan City. So, makakaasa po kayo. Di ba, Ma'am Pawi? Yes, ma'am. Yes, Apo. ganun po. So, thank you po ng letter for participant. Okay. At saka Sige, po, ma'am. bukod po dito sa aming pre-survey coordination na gagawin, magbibigay din po kami ng letter for data collection naman. So, nandun na po yung letter namin kay Mayor, ano na po yung mga schedule per barangay, date ng kanilang pagpunta, at saka po yung ilan pong pamilya ang target po namin. So thank you po Ma'am Edna. Alam niyo hindi iba si Ma'am Edna sa akin kasi nakasama ko po yan. Naging partner ko po yan sa survey. Di ba Ma'am Edna? Okay. So, Yes po. okay, salamat po. At saka si Ma'am Yang. Ma'am Yang, Kasi si Ma'am Yang may lecture sa barangay. okay. So regards na lang po sa kanya. Ganon din po kay Ma'am Nancy ng Valenzuela. Apo. Thank you din po sa Caloocan kay Ma'am Marites Fernando. Kay Ma'am Marilyn Cleope po, Liwanag, and si Miss Pau po ng Valenzuela. So thank you very much po sa inyo. Ma'am Pawi, meron pang ibang question? Yes, ma'am. Yung barangay 176 daw po or yung bagong silangan ng Caloocan ay nahati po sa
anim na barangay. So, i-indicate daw po natin kung bagong silang A, B, C, D, E, F ang letter. Sige po. Okay po. Noted po ito, sir. Noted po, Ma'am Tess. Apo, Ma'am Marites. Apo. So, note natin yan, Pawi, ha? Yes, Okay. ma'am. And then, mayroon pong message dito. Ma'am, kailan po kayo magbibigay ng orientation sa mga barangay? Apo. Yung orientation po natin, ito po yung unang araw ng pagdating po ng team sa inyo pong barangay. So for example, ang schedule po ng inyong barangay ay September 4 to 10. So sa September 4 po, mag-orient na po ito ng ating po mga barangay official and also yung mga local aid po na nasasama po sa ating mga researchers. Ayan. So, karagdagan lang po sa sinabi po ni Pawi, dito po mahalaga yung aming po tinatawag na pre-survey notes and information na may bibigay po sa inyo, na isasend po sa inyo. Kasi prior po sa September 4, nasa Nabota City pa po sila o nasa Manila, 2 to 3 days po sasabihin na agad nila si Kapitan, okay? Halimbawa po sa Malabon. So, sa isang barangay, ang kapitan, nandito po kami, patapos na po kami sa Manila, okay? Papunta na po kami sa inyong barangay. So, ganitong araw po kami pupunta dyan. And then, magkukontak po kami ng orientation sa inyo, ganitong oras, kasama po ang inyong mga barangay officials, kasama po yung mga na-identify natin ng mga BNS at BHW para sa isang orientation na po. Kaya po, napakalaga po talaga ng aming pre-survey notes and information na sinend po ni Ma'am Pawi. Ito po, sa ating chat box. Nakilagay po kung sino po ang pangalan ng ating barangay captain, ano po ang active na contact number, ganun din po ang mga barangay officials para at least hindi lang po yung isa ang makokontak kasi minsan po busy or hindi po nasagot ni Kapitan. So may iba pa po na pwede pong pagpilian, So, yan po, napakahalaga po sa amin yan ng ating pre-survey notes and information para po hindi tayo magkaroon ng gulahan. Baka sabihin ni Kapitan, sino kayo? Hindi kami aware, hindi namin alam ba't kayo nandito. Para po hindi na maiwasan po yung ganyan. Kaya ngayon po, kami po ang advance party, kami po ang team 2 na magkakandak po ng nutrition survey sa Caloocan, sa Malabon at Valenzuela. Simultaneous po ito sa September 4 po kami darating sa inyong lugar. So thank you very much po. Thank you, ma'am. Ayan, add ko lang din po sana na yung ating pong mga BNS or BHWs na umatet na please po pakirelay po sa atin pong barangay officials or kay Kapitan yung atin pong napag-usapan dito sa meeting po natin. Ayan. And also yun po, magpapadala po kami ng letter by next week po. By next week, magpapadala po kami ng letter sa ating pong City Health Office. Magpapatulong po kami uli na ma-disseminate po ito sa ating pong mga barangays po. Ayan. So, Ma'am, Address na po. hindi daw nila ma-download yung Ansel, di ba napunta? Baka mahina signal, ma'am. Apo. Sige po, isisend ko na lang din po ito sa ating pong mga focal person. Kay Ma'am Edna po, kay Ma'am Marites Fernando po ng Caloocan, kay Ma'am Nancy po ng Valenzuela, isisend na lang po namin para po may kopya. Pero sa mga malalakas po ang signal, download na lang po ng atin pong blank pre-survey notes and information. Kailangan po itong i-fill up per barangay. Makakatulong po ito sa coordination ng pagpunta namin sa inyo pong lugar. So, aside po dito sa ating meeting, kami po, ang mga team leaders na naka-assign per barangay ay tatawag po sa bawat barangay na pupuntahan. Ayan, para po hindi po magulat ang ating mga BLGUs. And also, syempre, alam ko po, ang ating pong CHO or ang ating pong City Nutrition Committee ay tutulong din po na ma-disseminate po yung mga letters po na ipapamigay po sa bawat barangay. Okay. Ayan. So,
Pauwi, meron pa ako nabasa dito na isang question. Kasi di ba nabanggit natin na hindi lahat ng pamilya ay ating i-interviewin o covered ng ating updating survey. So ang listahan po ay galing sa Philippine Statistics Authority o PSA na walang kinalaman si Mayor, si Kapitan o yung ating mga sa City Health Office, wala po silang kinalaman. So may tanong dito, paano daw po pagdating ng team, wala po yung pamilya na nakalista na target natin? Ano daw po ang ating gagawin? Apo, ayun po. Para po sa mga hindi po naabutan na households no, sa barangay. Pero kung uuwi naman po sila, hanggat nandun pa kami sa barangay po na iyon, ay i-cover pa din po. Pero kung matagal pa po ang kanilang uwi, wala na po kasing replacement po dito sa household na ito. Kung sino na po ang nakalista, sila po ang aming pupuntahan. Ayan. So nabanggit nga po ni Ma'am Pawik ngayon na wala po tayong replacement. So may mga pagkakataon po talaga na umalis ang pamilya at hindi namin naabutan during sa target namin na schedule. Kaya humingi po kami ng tulong sa inyo na tulungan po yung team na may pagkakataon po kasi na nagre-refuse, yung parang hindi pumapayag. Tulungan, sa abot po ng aming makakaya, talagang ipapaliwanag po namin sa pamilya ano ang kahalagahan ng ating gagawin na nutrition survey. Ito po naman ay para sa ating mga Pilipino. Ano po, para magkaroon tayo ng updated na data regarding sa kalagayan pang-nutrisyon ng mga Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao. So, para sa atin po ito, tulungan niyo po kami na makumbinsi sila na hindi po kami scammer, na wala pong nagpadala sa amin kahit sinong politiko. Okay? Wala pong kinalaman dito o wala pong binigay na pera si Mayor para po maibigay sa ating mga barangay officials. Wala po. So kami po, ang team po namin ang magbibigay ng incentive sa mga... Ma'am, sige po. Sa Malabon na lang po muna tayo. May I call on Ma'am Edna Roque Divina po to give us a short message, ma'am. Ayan, ma'am. Hello, Ma'am Edna. Morning po sa lahat. Dito po sa Malabon, welcome naman po yung mga nagsasurvey dahil naging isa po ako sa team dati na nagsasurvey. Thank you so much, ma'am. Makakaasa po kayo na ano bang tawag ta? Ano natin sa barangay, yung inyong pong mga concern din po. So yes po, yung support ng Malaban po nasa inyo naman po. Na makakuha ng maayos na data po para po sa nutrition survey. Salamat. Thank you so much po, Ma'am Edna. Ayan. Sa Valenzuela City po, may recall on din po ang atin pong City Nutrition Program Coordinator or si Sinaw or kahit po si Ma'am Nancy. Ayan. Hello, Ma'am. Hello, ma'am. Good morning, Ma'am Shermaine. Good morning po. Yes, so attending on behalf of Dr. Marilyn Liwan po and Ma'am Les and Nancy. So, rest assured po, we will cooperate po na makakuha po ngayon ng data sa Valenzuela and we will disseminate information po sa mga barangays na hawak po namin. Thank you po. Thank you so much po, Ma'am Shermaine. Maraming salamat po. Okay, sa Caloocan naman. Opo, sa Caloocan naman po, tawagin ko na lang po si Ma'am Marites kasi wala na po si Ma'am Rosana Jacinto po ang ating pong CNPC. Ma'am Tess, okay lang po ba na kayo na lang po muna ang magbigay ng onting mensahe po in behalf po of Caloocan City Nutrition Committee? Good morning.